Mga kaganapan sa huling araw. Kabanata 8, ang mga lungsod. Ang mga orihinal na tagabuo ng lungsod. Nang matanggap ang sumpa ng Diyos, si Cain ay umalis sa sambahayan ng kanyang ama. Una niyang pinili ang kanyang hanap buhay bilang magsasaka ng lupa, at ngayon ay nagtatag siya ng isang lungsod, na tinawag ito sa pangalan ng kanyang panganay na anak, Genesis Kapitulo 4 versikulo 17. Siya ay umalis mula sa harapan ng Panginoon, itinakwil ang pangako ng ipinanumbalik na Eden, upang hanapin ang kanyang mga ari-arian at kasiyahan sa lupa sa ilalim ng sumpa ng kasalanan, kaya nakatayo sa pinuno ng dakilang uri ng mga tao na sumasamba sa Diyos, ng mundong ito. Sa loob ng isang panahon ng mga inapo ni Noe ay patuloy na naninirahan sa gitna ng mga bundok kung saan nakahiga ang arka. Habang dumarami ang kanilang bilang, di nagtagal ay humantong sa pagkakabaha-bahagi ang apostasya. Yaong mga nagnanais na kalimutan ang kanilang lumikha at iwaksi ang pagpigil ng kanyang kautusan ay nakadama ng patuloy na pagkayamot mula sa pagtuturo at halimbawa ng kanilang mga kasamang may takot sa Diyos, at pagkaraan ng ilang panahon ay nagpasya silang humiwalay sa mga mananamba ng Diyos. Kaya't naglakbay sila sa kapatagan ng Shinar, sa pampang ng ilog Euphrates. Dito ay nagpasya silang magtayo ng isang lungsod, at sa loob nito ay isang tore na may napakalaking taas na magiging kahanga-hanga sa mundo, Genesis Kapitulo 11 versikulo 2 hanggang 4. Ang mga lungsod ay hotbeds ni Vice, ang pagtugis ng kasiyahan at mga sentro ng libangan sa mga lungsod. Maraming mga magulang na pumipili ng isang tahanan sa lungsod para sa kanilang mga anak, na nag-iisip na bigyan sila ng mas malaking kalamangan, nakakaranas ng pagkabigo, at huli na nagsisi sa kanilang napakalaking pagkakamali. Ang mga lungsod sa ngayon ay mabilis na nagiging katulad ng Sodoma at Gomora. Ang maraming bakasyon ay naghihikayat ng catamaran. Ang kapana-panabik na sports, theater going, horse racing, pagsusugal, pag-inom ng alak, at pagsasaya, ay nagpapasigla sa bawat hilig sa matinding aktibidad. Ang kabataan ay tinangay ng sikat na agos. Binigyan ako ng liwanag na ang mga lungsod ay mapupuno ng kalituhan, karahasan, at krimen, at ang mga bagay na ito ay lalago hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng mundong ito. Sa buong mundo, ang mga lungsod ay nagiging pugad ng bisyo. Sa bawat banda ay ang mga tanawin at tunog ng kasamaan. Saan man ay mga pang-akit sa kahalayan at pagwawaldes, mga paghuhukom na dumarating sa mga lungsod. Ang kakilakilabot na mga pagkabigla ay darating sa lupa, at ang makapangyarihang mga palasyo na itinayo sa malaking gastos ay tiyak na magiging mga bantan ng mga guho. Kapag naalis ang pumipigil na kamay ng Diyos, sinisimula ng maninira ang kanyang gawain. At sa ating mga lungsod ay darating ang pinakamatinding kalamidad. Ang Panginoon ay nagbibigay ng mga babala sa mga naninirahan sa mundo, tulad ng sa Chicago Fire at sa mga apoy sa Melbourne, London, at sa lungsod ng New York. Malapit na ang wakas at ang bawat lungsod ay dapat baligtarin sa lahat ng dako. Magkakaroon ng kalituhan sa bawat lungsod. Lahat ng bagay na matitinag ay mayayanig at hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga paghatol ay magiging ayon sa kasamaan ng mga tao at sa liwanag ng katotohanan na mayroon sila. O na ang bayan ng Diyos ay magkaroon ng pakiramdam ng nalalapit na pagkawasak ng libu-libong mga lungsod, na ngayon ay halos ibinigay sa idolatria. Malapit na ang panahon kung kailan malilipol ang malalaking lungsod, at dapat bigyan ng babala ang lahat tungkol sa darating na mga paghatol na ito. Magiging abo ang mga gusaling di sakuna. Nakita ko ang pinakamamahal na mga istruktura sa mga gusali na itinayo at dapat ay hindi masusunog, at kung paanong ang Sodoma ay nasawi sa apoy ng paghihiganti ng Diyos ay magiging mga abo ang mga mapagmataas na istrukturang ito. Ang mapupula na mga monumento ng kadakilaan ng mga tao ay madudurog sa alabok, bago pa man dumating ang huling malaking pagkawasak sa mundo. Inalis ng Diyos ang kanyang espiritu mula sa mga masasamang lungsod, na naging tulad ng mga lungsod ng daigdig bago ang panahon ng dumi at tulad ng Sodoma at Gomora. Ang mga mamahaling mansion, mga kamangha-manghang kasanayan sa arkitektura, ay mawawasak ng walang sandali kapag nakita ng Panginoon na ang mga may-ari ay lumampas sa mga hangganan ng pagpapatawad. Ang pagkasira sa pamamagitan ng apoy ng mga magagarang gusali, na dapat ay hindi masusunog, ay isang ilustrasyon kung paano sa maikling panahon ang arkitektura ng lupa ay masisira. Ang mga lalaki ay patuloy na magtatayo ng mga mamahaling gusali, na nagkakahalaga ng milyon-milyong pera.
Bibigyan ng espesyal na pansin ang kanilang kagandahan sa arkitektura at ang katatagan kung saan sila itinayo. Ngunit itinuro sa akin ng Panginoon na sa kabila ng hindi pangkaraniwang katatagan at mamahaling display, ang mga gusaling ito ay magsasalo sa kapalaran ng templo sa Jerusalem. Lungsod ng New York, hindi isinagawa ng Diyos ang kanyang puot ng walang awa. Nakastretch pa rin ang kamay niya. Ang kanyang mensahe ay dapat ibigay sa Greater New York. Dapat ipakita sa mga tao kung paano posible para sa Diyos, sa pamamagitan ng pagpindot ng kanyang kamay, na sirain ang mga ari-arian na kanilang tinipon laban sa huling dakilang araw. Wala akong liwanag sa partikular tungkol sa kung ano ang darating sa New York, tanging ang alam ko na balang araw ang mga malalaking gusali doon ay mawawasak sa pamamagitan ng pag-ikot at pagbaligtad ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kamatayan ay darating sa lahat ng lugar. Ito ang dahilan kung bakit ako ay sabik na mabigyang babala ang ating mga lungsod. Sa isang pagkakataon, noong nasa New York City, tinawagan ako sa panahon ng gabi upang makita ang mga gusaling nagtataasang kwento patungo sa langit. Ang mga gusaling ito ay ginagarantiyahan na hindi masusunog, at sila ay itinayo upang luwalhatiin ang kanilang mga may-ari at tagapagtayo. Ang sumunod na eksenang dumaan sa harapan ko ay alarm of fire. Tumingin ang mga lalaki sa matataas at di umano'y hindi masusunog na mga gusali at nagsabi, lubos silang ligtas. Ngunit ang mga gusaling ito ay natupok na parang gawa sa pitch. Ang mga makina ng bumbero ay walang magawa upang manatili sa pagkasira. Hindi nagawang pa-under ng mga bumbero ang mga makina. Chicago at Los Angeles. Dumaan din sa harapan ko ang mga eksenang malapit ng maganap sa Chicago at iba pang malalaking lungsod. Habang dumarami ang kasamaan at ang kapangyarihang nagsasanggalang ng Diyos ay binawi ay may mga mapanirang hangin at unos. Ang mga gusali ay nawasak ng apoy at niyanig ng lindol. Ilang oras pagkatapos nito ay ipinakita sa akin na ang pangitain ng mga gusali sa Chicago at ang draft sa paraan ng ating mga tao upang itayo ang mga ito, at ang kanilang pagkawasak, ay isang bagay na aral para sa ating mga tao, na nagbabala sa kanila na huwag mamuhunan sa malaking halaga ng kanilang mga ari-arian, sa Chicago, o anumang iba pang lungsod, maliban kung ang probidensya ng Diyos ay dapat na positibong magbukas ng daan at malinaw na ituro ang tungkulin na magtayo o bumili kung kinakailangan sa pagbibigay ng tala ng babala. Ang isang katulad na pag-iingat ay ibinigay tungkol sa gusali sa Los Angeles. Paulit-ulit akong pinagbilinan na hindi tayo dapat mamuhunan ng paraan sa pagtatayo ng mga mamahaling gusali sa mga lungsod. San Francisco at Oakland. Ang San Francisco at Oakland ay nagiging tulad ng Sodoma at Gomorrah, at bibisitahin sila ng Panginoon. Sa hindi kalayuan ay magdurusa sila sa ilalim ng kanyang mga paghatol. Ang kakila-kilabot na lindol na bumisita sa San Francisco, ang lindol at sunog sa San Francisco noong Abril 18 hanggang 19, 1906, ay nag-iwan ng 503 na patay at nagresulta sa tinatayang $350 milyon na pinsala sa ari-arian, ay susundan ng iba pang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang batas ay nilabag. Ang mga lungsod ay nadamhan ng kasalanan. Pag-aralan ang kasaysayan ng Nineveh. Ang Diyos ay nagpadala ng isang espesyal na mensahe ni Jonah sa masamang lungsod na iyon. Maraming mga mensahe tulad ng sa kanya ang ibibigay sa ating panahon, kung ang masasamang lungsod ay magsisigaya ng Nineveh. Kahit nasa mga lungsod kung saan ang mga paghatol ng Diyos ay bumagsak bilang bunga ng naturang paglabag ay walang palatandaan ng pagsisisi. Bukas pa rin ang mga salon, at maraming tukso ang inilalaan sa harap ng mga tao. Iba pang masasamang lungsod. Habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundong ito, mauulit ang mga eksena ng kalamidad sa San Francisco sa ibang mga lugar. Ang mga bagay na ito ay nagpaparamdam sa akin ng napaka-solemn na dahil alam kong ang araw ng paghuhukom ay malapit na sa atin. Ang mga hatol na dumating na ay isang babala, ngunit hindi ang pagtatapos, ng kaparusahan na darating sa masasamang lungsod. Habakuk 2:1-20, Zephaniah 1:1-3:20, Zacarias Kapitulo 1 versikulo 1-4:14, Malakias Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 4, sinipi. Ang mga tagpong ito ay malapit ng masaksihan, gaya ng malinaw na pagkakalarawan. Inihaharap ko ang magagandang pahayag na ito mula sa kasulatan para sa pagsasaalang-alang ng lahat.
Ang mga propesya na nakatala sa lumang tipan ay ang salita ng Panginoon para sa mga huling araw, at matutupad ng kasing tiyak nang nakita natin ang pagkatiwangwang ng San Francisco. Inutusan akong ipahayag ang mensahe na ang mga lungsod na puno ng pagsuwe, at makasalanan sa sukdulan, ay pupukse ng mga lindol, ng apoy, ng baha. Ang lahat ng mga babala ni Kristo tungkol sa mga pangyayaring magaganap malapit sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundong ito ay natutupad na ngayon sa ating malalaking lungsod. Pinahihintulutan ng Diyos na maipakita ang mga bagay na ito upang mabasa ng tumatakbo. Ang lungsod ng San Francisco ay isang sample ng kung ano ang nagiging ang buong mundo. Ang masasamang panunuhol, ang maling pag-aari, ang mga mapanlinlang na transaksyon sa mga tao na may kapangyarihang palayain ang may kasalanan at hatulan ang inosente. Lahat ng kasamaang ito ay pumupuno sa iba pang malalaking lungsod sa mundo at ginagawa ang mundo na tulad noong mga araw na iyon, bago ang baha. Mga unyon ng manggagawa sa mga lungsod. Si Satanas ay abala sa trabaho sa ating mataong mga lungsod. Ang kanyang gawain ay makikita sa kalituhan, sa alitan at alitan sa pagitan ng paggawa at kapital, at ang pagkukunwari na dumating sa mga simbahan. Ang pagnanasa ng laman, ang kapalaluan ng mga mata, ang pagpapakita ng pagkamakasarili, ang maling paggamit ng kapangyarihan, ang kalupitan at puwersang ginamit upang maging sanhi ng pakikipagkaisa ng mga tao sa mga confederacies at union, nagbibigkis sa kanilang mga sarili sa mga bigkis para sa pag-aapoy ng malalaking apoy sa mga huling araw. Lahat ito ay gawain ng mga satanic na ahensya. Ang masasama ay itinatali sa mga bigkis, itinatali sa mga pagtitiwala, sa mga pagsasama, sa mga pagkakasalubong. Wala tayong kinalaman sa mga organisasyong ito. Ang Diyos ang ating pinuno, ang ating gobernador, at tinatawag niya tayong lumabas sa mundo at maging hiwalay. Lumabas kayo sa kanila, at kayo'y mangagiwalay, sabi ng Panginoon, at huwag humipon ng maruming bagay. Ikalawang mga taga-Korinto Kapitulo 6 versikulo 17. Kung tumanggi tayong gawin ito, kung patuloy tayong mag-uugnay sa mundo at titingnan ang bawat bagay mula sa makamundong pananaw, tayo ay magiging katulad ng mundo. Kapag pinamamahalaan ng makamundong patakaran at makamundong ideya ang ating mga transaksyon, hindi tayo makatatayo sa mataas at banal na plataporma ng walang hanggang katotohanan. Pinagmula ng mga unyon ng manggagawa, ng problema para sa mga Adventista ang mga unyon ng manggagawa ay magiging isa sa mga ahensya na magdadala sa mundong ito ng isang panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari mula nang magsimula ang mundo. Ang ilang mga tao ay magsasama-sama upang maunawaan ang lahat ng mga paraan upang makuha sa ilang mga linya ng negosyo. Ang mga unyon ng manggagawa ay mabubuo, at ang mga tumatangging sumali sa mga unyon na ito ay mamarkahang lalaki. Dahil sa mga unyon at confederacies na ito, magiging napakahirap para sa ating mga institusyon na ipagpatuloy ang kanilang trabaho sa mga lungsod. Ang aking babala ay, iwasan ang mga lungsod. Huwag magtayo ng mga sanitaryum sa mga lungsod. Mabilis na dumarating ang panahon kung saan ang kapangyarihang kumokontrol ng mga unyon sa paggawa ay magiging lubhang mapang-api. Marami sa mga lungsod ang naghahangad ng liwanag at katotohanan. Mahigpit na haharapin ang mga lungsod ng mga bansa, gayunpaman ay hindi sila dadalawin sa sukdulan ng galit ng Diyos, sapagkat ang ilang mga kaluluwa ay lalayo pa mula sa mga panlilinlang ng kaaway at magsisisi at magbabalik loob. Ang espiritual na kadiliman na sumasaklaw sa buong mundo ay tumitindi sa masikip na mga sentro ng populasyon. Sa mga lungsod ng mga bansa na susumpungan ng manggagawa ng ebanghelyo ang pinakamalaking kawalan ng pagsisisi at ang pinakamalaking pangangailangan. At sa parehong mga lungsod na ito ay ipinakita sa mga nanalo ng kaluluwa ang ilan sa mga pinakadakilang pagkakataon. Kasama ng maraming tao na walang pag-iisip tungkol sa Diyos at langit ay marami ang naghahangad ng liwanag at kadalisayan ng puso. Kahit na sa mga pabaya at walang malasakit ay hindi iilan na ang atensyon ay maaaring mahuli ng isang paghahayag ng pag-ibig ng Diyos para sa kaluluwa ng tao. Kailangan ng masigasig na pagsisikap sa mga lungsod. Bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, dapat tayong gumawa ng malaking gawain sa mga dakilang lungsod. Mayroon tayong theme time na patuto na dapat ibigay sa mga dakilang sentrong ito. Ang mensahe ng babala para sa oras na ito ay hindi binibigay ng theme time sa mahusay na mundo ng negosyo.
Araw-araw ang mga sentro ng komersyo at pangangalakal ay dinudumog ng mga kalalakihan at kababaihan na nangangailangan ng katotohanan para sa panahong ito, ngunit hindi nakakakuha ng nakapagliligtas na kaalaman sa mahahalagang prinsipyo nito dahil ang marubdob, mitiyagang pagsisikap ay hindi inilalagay upang maabot ang klase ng mga tao kung nasaan sila. Ang mensahe ng ikatlong anghel ay ihahayag ngayon, hindi lamang sa malalayong lupain, kundi sa mga napapabayaang lugar na malapit, kung saan maraming tao ang naninirahan ng hindi nababalaan at hindi naligtas. Ang ating mga lungsod sa lahat ng dako ay nananawagan ng masigasig, buong pusong paggawa mula sa mga lingkod ng Diyos. Hindi lahat makakaalis sa mga lungsod. Hanggat maaari, tungkulin ng mga magulang na gumawa ng mga tahanan sa bansa para sa kanilang mga anak. Parami ng parami, sa pag-unlad ng panahon, ang ating mga tao ay kailangang umalis sa mga lungsod. Sa loob ng maraming taon ay inutusan tayo na ang ating mga kapatid, at lalo na ang mga pamilyang may mga anak, ay dapat magplanong lisanin ang mga lungsod habang ang daan ay nagbubukas sa kanila para gawin ito. Marami ang kailangang gumawa ng think time upang tumulong sa pagbukas ng daan. Ngunit hanggat hindi sila maaaring umalis, hanggat nananatili sila, dapat silang maging pinakaaktibo sa paggawa ng gawaing misyonero, gaano man limitado ang kanilang impluensya. Ang ating mga lungsod ay dumarami sa kasamaan, at ito ay nagiging higit at higit na maliwanag na ang mga nananatili sa mga ito ay ginagawa ito ng hindi kinakailangan sa panganib ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ang mga lungsod at bayan ay baon sa kasalanan at katiwalian sa moral, ngunit marami sa bawat sedoma. Mga paaralan, simbahan, mga restaurant na kailangan sa mga lungsod. Marami pa ang maaaring gawin upang mailigtas at mapag-aral ang mga anak ng mga taong sa kasalukuyan ay hindi makalayo sa mga lungsod. Ito ay isang bagay na karapat-dapat sa aming pinakamahusay na pagsisikap. Ang mga paaralan ng simbahan ay dapat itatag para sa mga bata sa mga lungsod, at kaugnay ng mga paaralang ito ay dapat gumawa ng probisyon para sa pagtuturo ng mas mataas na pag-aaral, kung saan ang mga ito ay hinihiling. Ang ating mga restaurant ay dapat nasa mga lungsod, dahil kung hindi ay hindi maabot ng mga manggagawa sa mga restaurant na ito ang mga tao at ituro sa kanila ang mga prinsipyo ng tamang pamumuhay. Paulit-ulit na inutusan tayo ng Panginoon na gawin natin ang mga lungsod mula sa mga outpost center. Sa mga lungsod na ito ay magkakaroon tayo ng mga bahay sambahan, bilang mga alaala para sa Diyos, ngunit mga institusyon para sa paglalathala ng ating panitikan. Para sa pagpapagaling ng mga may sakit, at para sa pagsasanay ng mga manggagawa, kolehiyo, ay itatatag sa labas ng mga lungsod. Lalong na mahalaga na ang ating mga kabataan ay maprotektahan mula sa mga tukso ng buhay sa lungsod. Precipitous moves to the country not advised. Hayaang maglaan ng panahon ang bawat isa na pag-isipang mabuti at huwag maging katulad ng tao sa talinghaga na nagsimulang magtayo at hindi nakapagtapos. Hindi isang hakbang ang dapat gawin, ngunit ang kilusang iyon at ang lahat ng inilarawan nito ay maingat na isinasaalang-alang, lahat ay tinimbang. Maaaring may mga individual na magmamadaling gumawa ng isang bagay, at papasok sa ilang negosyong wala silang alam. Hindi hinihingi ng Diyos na ito. Huwag gawin ng hindi maayos, na magkakaroon ng malaking kawalan o sakripisyo sa ari-arian dahil sa masigasig, mapusok na pananalita na pumukaw ng sigasig na hindi ayon sa utos ng Diyos, na isang tagumpay na mahalaga na nakuha, dapat, dahil sa kawalan ng katamtamang pag-moderate at wastong pagmumuni-muni at maayos na mga prinsipyo at layunin, ay gagawing isang pagkatalo, bilang tugon sa isang liham mula sa isang nangungunang manggagawa sa Battle Creek na nagpaalam kay Mrs. White na, bilang tugon sa ang kanyang paghihimok, sa pagitan ng 100 at 200, ay naghahanda na umalis sa lungsod para sa isang rural na lokasyon, sa lalong madaling panahon. Ang signal para sa paglipad mula sa mga lungsod. Ang panahon ay hindi nalalayo kung kailan, tulad ng unang mga alagad, tayo ay mapipilitang humanap ng kanlungan sa mga tiwangwang at nag-iisang lugar. Kung paanong ang pagkubkob sa Jerusalem ng mga hukbong Romano ay naging hudyat ng pagtakas sa mga Kristiyanong Judano, gayon din ang pagpapalagay ng kapangyarihan sa bahagi ng ating bansa, sa utos na nagpapatupad ng Papal Sabbath, ay magiging isang babala sa atin. Panahon na upang lisanin ang malalaking lungsod, paghahanda sa pag-alis sa mas maliliit para sa mga retiradong tahanan sa mga liblib na lugar sa gitna ng mga bundok.
Ilang matuwid pa rin sa mga lungsod matapos maipasa ang dekretong kamatayan sa panahon ng kabagabagan. Lahat tayo ay tumakas mula sa mga lungsod at nayon, ngunit tinugis ng masasama, na pumasok sa mga bahay ng mga banal na may tibak. Sa paglisan ng mga banal sa mga lungsod at nayon ay tinugis sila ng masasama, na naghangad na patayin sila. Ngunit ang mga tibak na itinaas upang patayin ang bayan ng Diyos ay nabali at nahulog na walang kapangyarihan tulad ng dayami. Ang mga anghel ng Diyos ay pinangangalagaan ang mga banal. Bagamat ang isang pangkalahatang kautusan ay nagtakda ng oras kung kailan ang mga tagapag-ingat ng utos ay maaaring patayin, ang kanilang mga kaaway sa ilang mga kaso ay inaasahan ang kautusan, at bago ang tinukoy na oras ay magsisikap na kitilin ang kanilang mga buhay. Ngunit walang makakalampas sa makapangyarihang mga tagapag-alaga na nakatalaga sa bawat tapat na kaluluwa. Ang ilan ay sinalakay sa kanilang pagtakas mula sa mga lungsod at nayon, ngunit ang mga tibak na itinaas laban sa kanila ay nabasag at nahuhulog na walang kapangyarihan na parang dayami. Ang iba ay ipinagtanggol ng mga anghel sa anyong ng mga lalaking mandirigma. Dito nagtatapos ang Kabanata 8. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.